Sasama kayo? Hindi maitago ni Gael ang ngiti sa kanyang mga labi nang sabihin ni Lucita sa kanya na sasama sila dito pabalik sa Luzon. Pinapabalik na si Gael ng mga magulang niya sa kanila dahil sa mga personal na bagay na pilit tinatakasan ni Gael. Oo, hinahanda ko ng bayarin namin sa plane tickets. Actually, naisip ko nga na susunod na lang kami dahil magbabarko lang kami para makatipid. Ani ni Lucita na nahihirapan i-budget ang natitirang pera nila. Ako nang bahala sa plane tickets nyo. Presinta ni Gael kay Lucita na agad na sinamangutan ni Lucita. Tumigil ka Gael, sabi nito sa kaibigan. Gumilid ang labi ni Gael dahil alam niyang nahihiya ng dalaga sa kanya. You're a family to me. Kayo ng mga bata't si Auntie Rowena. Pamilya na ang turing ko sa inyo. Sabi ni Gael kay Lucita na hindi siya pinansin. Masyado nang malaki ang naitulong mo sa amin Gael. Nakakahiya na. Ani ni Lucita sa kanyang isipan. Alam ko namang ipipilit mo na isasabay kami kaya sige na lang. Bibili na ako ng plane tickets mamaya. Lumapad ang ngiti sa labi ni Gael nang sabihin niya ng babae. Nasa eskwelahan si Siko at Rico kaya silang dalawa lang ni Lucita ngayon sa bahay dahil nasa labas si Rowena. Nakikipag-usap sa mga kapitbahay. Akin na lang pera mo El, ako nang bibili ng plane tickets. Susunduin mo pang dalawa mamaya. Tumango si Lucita dito at sumang-ayon na lang sa kanya. Babayaran niya pang kuryente at tubig kaya mas convenient kung si Gael na ang bibili ng tickets nila. Isang linggo na lang din ang nalalabi sa kanila at lilipad na sila pabalik ng Luzon. Kaya inasikaso na ni Lucita ang mga papeles ng dalawa para makatransfer sa lilipatan nilang eskwelahan. Sa bahay sila ni Gael titira pansamantala hanggat hindi pa sila nakakasimula sa lilipatan nila. Masyado na talaga kaming pabigat kay Gael. Nani kahit pag-aaral ng mga anak ko ay tutubusin niya. Dagdag ni Lucita habang nakatingin sa kaibigan na nilalantakan ng buko pie na nabili nila kay Aling Nene. Mabilis na lumipas ang mga araw, nakapaghanda na ang lahat lalo na ang dalawang bata na nandoon pa natulog kasama ni Gael. Ayos na ba kaya ang dalawang bata kay Gael? Wala sa sariling sabi ni Lucita habang sinasara ang maletang dadalhin nila. Para namang hindi mo kilala si Gael, anak. Mahal na mahal nun ang mga anak mo. Napabuntong hininga si Lucita at tumingin sa Auntie Rowena niya. Auntie, pasensya na po kayo, ani ni Lucita dahil kailangan na nilang umalis sa tinitiran nila, lalo't pati ang bahay na ibebenta na nila. Ayos lang anak, ako na nga mahihiya sa'yo kasi napakabigat ko sa inyo. Naku auntie, wag mo sabihin yan. Ayaw maririnig ng kambal yan. Alam mo naman na mahal ka ng dalawa. Naiiyak na pinunasan ni Rowena ang luha sa kanyang mga mata. Salamat anak, sabi nito kay Lucita. Ngumiti si Lucita at niyakap ang Auntie Rowena niya. Alam ni Lucita na sinisisi ni Rowena ang sarili sa kamalasan na dinanas nila ngayon. Si Lucita na kasi ang humalili sa kanya mula nang magkasakit ito kaya nahihiya ito sa pamangkin. Hindi naman nagpahuli ang mga bata dahil umalingaw-ngaw ang boses nila sa labas. Ngayong araw sila aalis dahil gabi na ang flight nila. Mama! Lola! Sigaw ni Andre sa labas. Eto talagang batang ito, sabi ni Lucita nang marinig ang malakas na boses ni Andre. Natawa si Rowena at napailing. Kulang na lang talaga, bubulabugin niya ang buong bayan sa boses niya. Sabi ni Lucita at natatawang tsinek ang buong bahay. Sanay na sanay sila sa kakulitan ni Andre. Pero mas gusto naman nilang ganito ito lagi dahil masaya ang bahay. Kapag kasi tatahimik ito, parang may kulang sa buhay ng lahat. Siko is indeed their energizer. Lumabas si Lucita kasama si Rowena at sinalubong sila ni Gael na siyang nagpasok sa mga damit na dadalhin nila. Nakita ni Lucita ang dalawang anak na bihis na at halatang excited na makasakay ng airplane. Sobrang gwapo ng dalawang bata, halatang alagang-alaga ni Gael. Napatingin si Lucita sa mga sapatos ng anak at nakitang bagong-bago ito. Binilhan mo sila ng bagong sapatos, Gael? Tanong ni Lucita. Napahinto si Gael at napakamot sa batok niya. It's nothing, hindi naman mahal yan, sabi ni Gael sa kanya na pinagdududahan ni Lucita. Magkano isang pares niyan? Kunot noong tanong ni Lucita.
Mahigit kumulang 10,000. Humina ang boses ni Gael lalo na nung makitang galit ng mukha ni Lucita. El, hayaan mo na ako. It's nothing. Really? Paliwanag ni Gael. Gael, alam mo naman na ayaw ko masanay ang mga anak ko sa luho gaya ng mga ganyan. It's fine with me, El. Saka matalinong mga anak mo. They'll understand. I'm sorry kung binilhan ko mga bata ng sapatos without your knowledge. I just love your kids. Para ko na rin silang anak and I love spoiling them. Napabuntong hininga na lang si Lucita at hindi na nakipagtalo pa kay Gael. Sige na, wag na natin tong pagtalunan. Sabi ni Lucita at pumasok sa sasakyan katabi ni Gael sa front seat. Naroon sa likod si Rowena kasamang 2 bata. Oh mama, excited na ako sa bagong lilipatan natin. Mahahalata sa boses ni Andre ang kasiyahan, kabaligtaran sa kapatid niyang si Liam. I'm looking forward about it. Gusto ko rin sa dati nating bahay. It's simple and nice. Marami pang bayabas. Natawa si Rowena sa tinura ni Liam. Dahilan kung bakit niya ito pinanggigilan. May bayabas din naman doon sa lilipatan natin, apo. Ani ni Rowena. Tumango na lang ang bata at sumandal sa upuan. Itong isang anak mo parang gangster ha? Ang cool. Natatawang sabi ni Gael na nakatingin sa 2 bata sa salamin. Natawa rin si Lucita at tumingin sa labas. Nagmana sa ama, aniya sa kanyang isipan. Nakarating sila sa airport hanggang sa makasakay sila sa eroplano na magdadala sa kanila pabalik sa lugar malapit kay Mr. Cheng. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang kinabahan si Lucita. Pinapanalangin na lang niya na walang Mr. Cheng silang makakasalubong sa kanilang pagdating. At mukhang pinakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin dahil nakarating sila sa bahay ni Gael ng matiwasay. Tulog ng mga bata pagdating nila, silang 2 ni Gael ang may hawak sa 2 bata at pagpasok sa kwarto para ihiga. May 2 katulong si Gael na magiging katuwang ni Lucita para bantayan ang mga anak niya at ang auntie Rowena niya. Iniisip niyang doon na muna sila pansamantala sa bahay na tinitirahan nila dati ng inay niya. Ngunit alam niya na kailangan ng konting repair yon at linis. Kinaumagahan, maaga siya nagluto para makakain silang lahat. Sunod na nagising ang mga katulong at saka si Gael. Maagang alis mo ngayon, Gael? Tanong ni Lucita. Tumango si Gael dahil kailangan niyang kitain ng mga magulang bago mag-8 ng umaga. Magpapa-enroll ka? Tanong pabalik ni Gael sa kanya. Oo Gael, para bukas, pwede na ako magtrabaho. Tumango si Gael at kinuha ang kape na iniinom ni Lucita. Gael naman, kape ko yan eh. Akin itong kape ko, El. Tinimplahan ka ng kape nila Lolita oh. Si Lolita at Binyang ang mga katulong ni Gael. Nakuha ko ng kape mo eh, sabi ni Gael at umupo sa sofa saka nanonood ng balita. Pinabayaan na lang ni Lucita kaysa mabadtrip siya buong araw. Hinatid siya ni Gael sa isang public school dahil i-enroll niyang mga anak niya sa preschool. Are you sure about this? Pwede naman natin silang i-enroll sa private school, ani ni Gael. Umiling si Lucita at piningot ang ilong niya. Thank you Daddy Gael, but no thanks. Maganda rin ang private school so alam kong mag-e-enjoy ang mga anak ko dito. At marami silang matututunan, sabi ni Lucita. Agad na nag-iwas ng tingin si Gael sa kanya't namumula ang tenga. Ang init naman, sabi ni Gael at pinilit na inaayos ang necktie niya. Aalis na ako. Salamat sa paghatid Gael, sabi ni Lucita nang makalabas. Where is my kiss? Nalukot ang mukha ni Lucita sa sinabi ni Gael at bago pa man niya mabatukan ito, ay agad na nitong pinaharurot ang kanyang sasakyan paalis. Loko, sabi ni Lucita habang nakatingin sa papalayang sasakyan ni Gael. Mabilis lang ang naging proseso sa eskwelahan dahil dala naman niya lahat ng papeles ng mga anak na kakailanganin ng eskwelahan. Mabutit may dala rin siyang PSA na mga ito kaya wala na naging problema. Pwede nang pumasok ang mga anak niya kinabukasan. Actually, kahit ngayong araw mismo ay pwede nang pumasok ang mga bata. Ba't pinili na lang ni Lucita na ipagpabukas dahil nagpapahinga pang mga ito. Dumiretso siya sa mall para bumili ng sandal na may takong. Sa bar siya magtatrabaho bilang manager doon. Pagmamay-ari ng atin ni Mabel ang bar. At dahil sa tulong ni Gael at Mabel, walang hirap na nakuha niyang posisyon
bilang manager sa isang bar. Bias man tingnan pero kailangan niya talaga ng trabaho na bubuhay sa kanilang mag-ina. Habang papunta si Lucita sa mall, biglang tumawag si Mabel Sandoval para mangumusta sa kanya. I miss my boys, ani ni Mabel sa kabilang linya. Sumunod ka na kasi dito, gusto ka rin makita ng mga yon, sabi pa ni Lucita habang nakikisabay sa mga taong tumatawid sa pedestrian lane. Yeah, susunod ako after maaprobahan tong papers ko. Mamaya na ulit Sita, I miss you. Nagtagal lang ng ilang minuto ang pag-uusap ng dalawa dahil busy pa si Mabel para sa susunod na papaanakin nito. Pagdating ni Lucita sa mall, bumili lang siya ng ilang damit at sandal na susuotin para sa trabaho niya. Bumili na rin siya ng bagong bag na mga anak niya para sa school at gamit ng mga to. Pagkatapos niyang bumili, hawak-hawak niya mga paper bags na tinatahak niyang daan. Palabas ng mall nang sa hindi inaasahang nakita siya ng asawa niya na si Mr. Cheng. Iwan? Ayon ng malanding babae habang nakatingin kay Mr. Cheng na natitigilan habang nakatingin sa babaeng papalabas ng mall. Wife, ang sinisigaw ng isipan niya. Hindi siya nakakilos agad. Pinoproseso pa ng utak niyang nakita. Wife, sigaw ulit ng utak niya. Wala sa sariling kumilos ang dalawang paa niya, hindi alintan ang sigaw ng babaeng kasama niya. Tinakbo niyang distansya nila ni Lucita. Ang nasiisip niya lang ay maabutan si Lucita na walang kamalay-malay sa presensya niya, kahit na may mga tao na siyang nababangga sa pagtakbo niya. Wife! Mr. Cheng shouted, but it was too late dahil nakalabas na si Lucita ng mall na hindi narinig ang sigaw sa kanya. Paglabas ni Mr. Cheng, wala na ang presensya ni Lucita. Wala na kahit ang anino nito. Naiwan si Mr. Cheng sa labas tulala, kunot ang kamao at pinipigilang sumabog habang tuliro na nakatingin sa labas. Nanginginig ang tuhod niya sa galit na anytime ay sasabog siya. She's back and now I lost her. Again, shit! Inis na sigaw ni Mr. Cheng habang niluluwagan ang necktie sa leeg. Para siyang hindi makahinga. Run, wife, run. Cause once I found you, you'll taste my punishment that you deserve. I'm done with your selfish decisions. Mr. Cheng uttered under his breath, determined to hunt down Lucita, his wife. Malakas ang tugtog sa loob, papalit-palit ang ilaw. Nasa loob ng opisina si Lucita. Nire-review ang dapat niyang ipasa sa boss niya ngayon. Buwan nang biglang tumakbo ang isang staff sa kanya at tinawag siya. Ma'am Lucita, may nag-aaway po sa ibaba. Napahilot si Lucita sa sentido niya at napipilitang tumayo para puntahan ang sa baba. Masakit sa ulo itong lagi siyang nag-aayos ng mga away ng iba. Nasaan na ba kasi ang mga guard? 3 buwan pa lang siyang nagsisimula dito, ngunit parang gusto na niya sumuko. Pagdating niya sa ground floor, napaghiwalay ng 2 lalaking involved. Sa bar na to, hindi nila gawaing magbenta ng katawan sa mga entertainer nila. Kung gusto man nilang pagbigyan ng serbisyong kliyente nila, ay labas ng bar doon. Lahat ng extra service ay desisyon yun ng mga staff at kung pilitin man sila ng manyak na kliyente at ayaw nila, hindi sila magdadalawang isip na paalisin ng kliyente sa bar nila. Kaya kampante si Lucita sa trabaho niya. Ma'am, na-stress po yata kayo Natatawang ani ng bartender na sumandal si Lucita sa island counter at tumingin sa ilang kalalakihan na palabas ng bar. Lagi naman akong stress Natawa na lang siya sa sinagot niya sa bartender. Maya-maya pa'y nakita niyang pumasok si Gael sa loob. Biglang lumiwanag ang mukha ni Lucita nang makita na may dala itong pagkain. Hi, my beautiful lady. Ani ni Gael at hinapit siya sa bewang saka siya hinalikan sa kanyang pisngi. Natampal niyang kamay ni Gael sa bewang niya lalo na nang marinig ang ilang tili sa kanilang paligid. I brought you dinner. Malapad ang ngiti niyang tinanggap ang bigay ni Gael. Thank you, Gael. Wala ka bang pasyente ngayon? Nagtatakang tanong ni Lucita sa kanya. Napadaan lang ako dito, ba't babalik din ako sa HHS? Tumango si Lucita at inayos ang nagulong buhok ni Gael. I prefer to come home, cause you're taking care of me. Natawa si Lucita at mahinang sinampal si Gael. Sa kabilang dako, may matang nakamasid sa dalawa. Galit na galit habang duguan ng kamay dahil sa wine glass na binasag nito. She didn't leave me to breathe. Umalis siya dahil may kabit siya. Galit na sabi ni Mr. Cheng habang nakatingin kay Lucita at Gael. 1 hour earlier. Come on, Cheng. It's gonna be fun.
Napailing si Mr. Cheng sa sinabi ni Judah, his friend slash one of his business buddy. Kasama ba sila Jeric? Tanong niya habang nire-review ang mga papeles na pinapaasikaso niya kay Isaac at Kim sa Valencia. I heard, let's go? Ang sabi ni Dan. May chicks daw na bago doon. Sabi ni Judah at tuwang-tuwa pa sa kalokohan. I'm gonna finish this. Walang buhay na sabi nito kay Judah. Napatingin si Judah sa kanya. It's so rare to see Mr. Cheng smile. Nagbago na ito after Lucita left him. Hindi lang siya pinansin ni Judah at hinayaan sa ginagawa. It's been 3 months since huli niyang nakita ang asawa niya and until now, he's still searching for her. Halos ikutin na niya ang mga bahay malapit sa mall para lang makita niyang asawa niya. When Jeric came, kinuyog na siya ng mga kaibigan. Pupunta sa bar na late lang ay usapan sa lahat dahil sa mga bagong entertainer na magaganda at presko, plus idagdag pang bagong manager na sobrang ganda sa lahat. Mr. Cheng didn't thought na ang matagal na pala niyang hinahanap ay ang bagong manager sa isang bar na mainit sa mata ng kalalakihan. Napuno ng tugtog at mga palipat-lipat ang kulay ng dance floor. Lumabas sa mga entertainer, mga babaeng nagbibigay aliw sa mga kalalakihan sa pamamagitan ng pagsasayaw. Nagtitibol din sila kung kinakailangan at kinakausap ang mga lalaking sasamahan nila sa isang inuman. Napuno ng hiyawan ang loob, maraming halang ang bituka at manyak na nakatingin sa stage. Maraming hindi ka nais-nais na makikita. Wala sa mood si Mr. Cheng at nakatuon lang ang atensyon niya sa alak. Hindi siya tinitigasan sa mga babaeng ilang pulgada na lang ay kita ng kaluluwa na nagsasayaw sa harapan. Hindi na niya mabilang kung ilang baso nang nainom niya sa isang upuan hanggang sa namalayan na lang niya na nagkagulo ng lahat. May nag-aaway na 2 lalaki dahil lang sa isang babae na isa sa nagsasayaw sa gitna. Tinapunan niya lang ito ng tingin at balik na ulit ang atensyon sa alak. Nagulat na lang siya nang bigla siyang kalabitin ni Judah at itinuro ang babaeng nakasandal sa island counter at nakatingin sa harapan. Para siyang tinakasan ng dugo at kaluluwa habang nakatingin sa asawa niya na pinili siyang iwan na walang kahit na anong dahilan. Napuno ng galit ang puso ni Mr. Cheng na makitang ngitit payapa sa mukha nito. How can she smile like that? Na para bang maayos ang buhay niya na wala ako. Puno ng pait na pagkakasabi ni Mr. Cheng sa sarili. She's the manager that the town was talking about. Bulong ni Judah. So she's working here? Naikuyom ni Mr. Cheng ang kanyang kamao, knowing that his wife is working in the bar, kung saan maraming lalaki na nag-aabang. Tatayo na sana siya na matigilan nang makitang isang lalaki na pumunta sa gawin ng asawa niya. Nakita niya kung paano nito hawakan ng asawa niya sa bewang at kung paano nito halikan ng asawa niya sa noo nito. Naputo lang natitirang pasensya sa puso ni Mr. Cheng. Hindi na niya namalayan na nabasag na niya ang baso sa panggigigil niya. Cheng, what happened? Bago pa niya sagutin ng kaibigan, tumayo na siya at lumabas ng bar dalang isang botalya ng alak na nilaklak niya sa labas. Igting ang panga niya at gusto niyang ilabas ang galit niya ngayon. Gusto niyang patayin ang lalaking humawak sa bewang ng asawa niya. I'm gotta go. Tumango si Lucita at kumaway kay Gael na mahingiti sa labi. Bumalik siya sa kanyang opisina at kinain ang dinala ni Gael sa kanya. Magugutom talaga ako kung hindi ako dadalhin ni Gael ng pagkain. Aniya, tinapos sa mga gawain para makauwi na siya sa mga anak niya. Mga dakong 9:00, nililigpit na ni Lucita ang mga gamit niya nang biglang may kumatok sa pintuan niya. Sandali! Sigaw niya nang walang tigilan kung sino man sa pagkatok ng pintuan. Teka, sandali lang! Sigaw niya ulit at nagmamadali sa pagkilos. Sino ba to? Sabing sandali lang? Binuksan ni Lucita ang pintuan na estatwa siya nang tumambad sa harapan niya. Ang asawa niyang ayaw niya na munang makita. Mr. Cheng? Ngumisi si Mr. Cheng sa kanya bagay ni kinakaba ni Lucita. Itutulak na sana niya pintuan ng buong lakas na itinulak ni Mr. Cheng at sa pilitang pumasok. Siyang nagkusang nag-lock sa pinto. I'm surprised na kilala mo pa ako. Aniya, madilim ang aura na nakapaligid dito. Matalim na nakatingin sa kanya at igting ang mga panga. Umalis ka na, Mr. Cheng. Huwag kang lumapit sa akin. Aren't you going to hug me and kiss me? Last time I checked, asawa pa kita. Nakangising ani ni Mr. Cheng dito. Halatang galit na galit. Napuno ng galit ang puso ni Lucita. Himalat alam pa niya na mag-asawa kami. Dapat ako magsabi niya sa kanya
Siya ang nangbababae sa amin dalawa. Nakakadiri ka. Hindi napigil ang sabi ni Lucita. Wow, so ako pang nakakadiri ngayon. Between the two of us, ikaw may kasalanan. Ikaw ang nang-iwan. Ikaw ang may kabit. Nagulat si Lucita sa sinabi nito. Hindi niya alam na ire-react niya sa lahat ng paratang na binabato sa kanya ng asawa niya. Wow, Lucita said in her thoughts. Sa galit niya nasabi niya mga bagay na walang katuturan. Out talaga ba? O sige, ako na may kabit. Kaya kita iniwan kasi may kabit ako. Masaya ka na? Ang katagang binitawan ni Lucita habang may luhang kumawala sa mga mata niya. Nabigla si Mr. Cheng sa sigaw ng asawa niya. Nandilim bigla ang paningin niya. Basta na lang niya hinila si Lucita at sinandal sa pader. Malakas na napadaing ito buhat sa sakit sa biglang pagsandal ni Mr. Cheng sa kanya. Isang malakas na sampal ang natanggap ni Mr. Cheng kay Lucita. Pulang-pula ng mukha nito dahil sa galit at alak. Pinipigilan niya ang sarili na magwala. Tumutulo pang dugo mula sa kamao niya dahil sa ginawa niyang pagsuntok sa semento sa labas kanina. I want to kill somebody for what you did. Gigil na sabi ni Mr. Cheng sa asawa niya habang sinasalubong ang mga mata nitong galit na nakatitig sa kanya. I want to kill somebody para lang mailabas kong galit ko para sa'yo. I deserve an explanation. I deserve a long explanation from you kung bakit mo ako iniwan. Kasi ngayon, durog na durog ako dahil sa ginawa mo. Puno ng hinanakit na sabi ni Mr. Cheng sa asawa. Umiiyak na si Lucita habang nakaharap kay Mr. Cheng na umiiyak na rin sa harapan niya ngayon. Ikaw lang ang naging buhay ko and yet you broke me into pieces. Walang salitang lumabas sa bibig nito. Tanging pag-iyak lang ang naisukli niya. Gusto pa rin niyang punasan ng luha sa mga mata ng asawa niya. You cheated on me. Nagulat si Mr. Cheng sa sinabi ni Lucita. Ba't kalaunan ay tumawa siya? Tawa na puno ng sakit at pagdadalamhati. You don't need to use that as an excuse, wife. Huwag mo kong gawa na kasalanan. Huwag mo kong igaya sa'yo. Parang sinampal si Lucita sa sinabi ni Mr. Cheng sa kanya. Para bang sinasabi nito na siya ang nagkasalat, hindi siya, where in fact, kalat sa balitang pakikipagrelasyon nito kay Valentina. Idagdag mo pa ang ilan sa larawan nitong may kahalikan na iba't ibang babae. And for that, Lucita chose to be silent. Marami siyang gustong sabihin at isumbat kay Mr. Cheng, ngunit hindi na siya nagsalita pa. Hindi niya na kayang dagdagan ang sakit na nararamdaman nito. Nagkakasakitan lang sila and Lucita is aware of that. Hinanap kita. And yet, makikita kita dito na may kalandi ang iba. I wouldn't surprise kung may iba pa maliban sa lalaki nakita ko kanina. Dagdag pa ni Mr. Cheng. Kalandi ang iba? A statement na kailanman hindi ko matatanggap dahil hindi ko naman ginawa. I stayed faithful kahit may pangalanda ka ng mundo na masaya ka na sa piling ng iba. Lucita said through her tears. Lucita, hinanap kita. Akala ko ng gabing sinuko mo ulit ang sarili mo. Maayos na tayo. Pero pagising ko wala ka na. Halos mabaliw ako sa kakahanap sa'yo. Umiiyak na wika ni Mr. Cheng at ramdam ni Lucita ang senseridad sa bawat salita ng asawa. Maging si Lucita ay walang impit din ng luhang mga mata. Patawarin mo ko. Umalis ako kasi hindi ko pa kayang makisama sa'yo. Lalo't alam ko sa puso ko na ang pamilya niyo ang mas may kasalanan sa pagkawala ng ama ko. Nagawa kong isukong kaso pero hindi ko pa kayang magpatawad ng mga panahon na yon. At nung panahong handa na akong magbalik, malalaman ko kung kani-kanino ka ng babae sumasama. At yung Valentina na yon, pinalitan pa niyang pwesto ko sa'yo. Anong gusto mong isipin ko? Pinagpalit mo kami ng mga anak mo. Biglang natigilan si Lucita nang hindi sinasadyang mabanggit niya mga anak nila. Mga anak? Nagulat na tanong ni Mr. Cheng. Wala na nagawa pa si Lucita kung hindi ang aminin sa asawa ang tungkol sa kambal. Oo, may anak tayo. At 2 sila. What? Hindi makapaniwalang saad ni Mr. Cheng. Yung galit at puot sa puso na nararamdaman niya para kay Lucita ay tila naglaho nang malamang may anak sila. Oh God, wife, nasaan sila? Gusto ko silang makita. Kitang-kita ni Lucita ang saya sa mukha ni Mr. Cheng. Please wife, sumama ka na sa akin. Miss ka na din ng kapatid mo si Isaac. Biglang kumirot ang puso ni Lucita nang maalalang kapatid. Iniwan niya ito ng mahabang panahon ng mga oras na yon. Naguguluhan si Lucita sa dapat gawin. Matagal silang nawala sa buhay ni Mr. Cheng. Sa kabilang banda, may kasalanan din siya sa nangyari dahil iniwan niya ang asawa ng walang paalam.
Pero masisisi ba siya kung nung mga panahon na yon ay galit at pagkamuhin ang nararamdaman niya? Dahil ang mawalan ng magulang, ang isa sa pinakamasakit na pwedeng maramdaman ng isang anak. Gayunpaman, baka ito ng tamang panahon para itama ang lahat ng pagkakamali. Karapatan ni Mr. Cheng na kilalanin ang mga anak nila at ganun din ang kambal sa ama nila. Sa bahay ni Gael, masayang sinalubong ng binata si Lucita, pero natigilan ito nang makitang lalaking kasama ni Lucita. El, bakit maaga ka yatang nakauwi? Sino yung kasama mo? Daddy? Si Mami na ba yan? Dalawang batang lalaki ang tumango mula sa sofa tinungong kinatatayuan ni Gael. Pinilit namang ngumiti ni Lucita at hinarap ang mga anak. Lumapit siya dito at bahagyang lumuhod sa dalawa. Mga anak, hindi ba nasabi ko na sa inyo dati na malayo ang tunay niyong daddy at busy sa work? Yes, Mami. Kaya si Daddy Gael muna ang tumayong ama namin. Matuwid na sagot ni Liam. Why, Mami? Hindi na po ba busy ang tunay naming daddy? Inosenteng tanong naman ni Andre. Tila naman sinaksak ang puso ni Gael sa mga narinig. Para sa kanya, mga anak na niya ang turing sa dalawang bata. Pero alam niyang darating ang panahon na lalabas ang tunay na ama ng kambal. Hindi nga lang niya inaasahan na mabilis itong mangyayari. Mami, sino po siya? Siya po ba si Daddy? Samantala, hindi mapigilan ni Mr. Cheng ang mapaiyak. Mabilis niyang nilapitan ng kambal at niyakap. Mga anak, patawarin niyo si Daddy. Hindi ko kayo kagad nahanap ni Mommy. Kagad namang niyakap ng kambal ang ama at kita ni Lucita ang sayang nadarama ng mga anak niya. Hindi niya lubos maisip na ipinagkait niya ang pagkakataong makasama ng kambal ang tunay nilang ama. Gayunpaman, hindi naman nagkulang sa pagmamahal si Gael para sa kambal. Pinaramdam ng binatang pagmamahal ng isang tunay na ama at yun ang habang buhay na ipagpapasalamat ni Lucita sa binata. Hindi naman lingid kay Lucita na may pagtingin sa kanya si Gael. Mabait ang binata at hindi mahirap mahalin. Pero sa mata ng Diyos, kasal pa rin sila ni Mr. Cheng at mag-asawa. At sa puso ni Lucita, hindi napalitan si Mr. Cheng. Nakakaunawang tumango si Gael kay Lucita na nagpapahiwatig na huwag siyang alalahanin. Na alam niyang lugar niya sa puso ni Lucita. Daddy, eto po si Daddy Gael. Siya po nag-alaga sa amin kasama ni Mommy. May kirot sa puso ni Mr. Cheng. Gusto niyang magalit kay Lucita. Dahil ipinagkait niyang panahong dapat siyang kasama ng kambal na lumaki. Gayunpaman, inintindi na lang niya ang asawa dahil may kasalanan din siya sa mga nangyari sa buhay ni Lucita. Isang ngiti ang binigay ni Mr. Cheng kay Gael. Tumayo ito't nakipagkamay sa binata. Pinagpapasalamat niya ang pagtayo nitong ama sa kambal at hindi sila pinabayaang mag-iina. Nang araw ding iyon, bumalik na ng mansyon si Lucita kasama ang kambal. Nagpahanda din ng maraming pagkain si Mr. Cheng bilang pa-welcome party para sa asawa. Wow, Mami! Dito po tayo titira? Sobrang laki naman po. Mga anak, nagustuhan niya bang bago niyong tirahan? Yes po, Daddy. Sobrang ganda po. Hinayaan na lang ni Lucita na maglaro at libutin ng kambal ng mansyon. Hindi makapaniwala si Lucita. Pagkatapos ng maraming taon, muli siyang magbabalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat sa kanila ni Mr. Cheng. Ate, naputol ang pagmumuni-muni ni Lucita nang marinig ang tawag ni Isaac. Isaac? Ate, mabilis na niyakap ni Lucita ang kapatid. Sobra niya tong na-miss. Patawarin mo ko, Isaac. Magulo lang isip ni ate kaya nagawa kong umalis. Pero pangako hindi na aalis si ate. Magkasama na tayong muli. Ate! Umiiyak na wika ni Isaac at muli pa silang nagyakap. Samantala, sa hapagkainan, halos malula si Lucita sa daming pagkain nakahanda at lahat ng yun ay mga paborito niya. Hindi din nakaligtas sa paningin niya si Jason at ang asawa niya si Jasmine. Malaki ng pinagbago ng katawan ni Jason. Mukhang gumaling ito sa sakit niya. Napatawad na ito ni Lucita kaya magaan ang puso niyang harapin ang kapatid ni Mr. Cheng. Wife, tulog ng mga bata. Pwede na ba tayong lumipat ng kwarto at gumawa ng bagong babies? Kasalukuyang nasa kwarto ng kambal si Mr. Cheng at Lucita. Gusto ng kambal na makatabi sila kaya walang nagawa si Mr. Cheng kung hindi ang sumunod. Natatawa na lang si Lucita dahil alam niyang gusto na makascore sa kanya ng asawa. Love, baka magising ang mga bata. Wala tayo sa tabi nila.
Sagot ni Lucita na nagpipigil ng tawa. Wife, sige na, tumayo ka na dyan kasi kung hindi ka tatayo dyan at lilipat ng kwarto. Dito natin gagawin ang next babies natin. Hindi na mapigilang sambit ni Mr. Cheng habang naglalakbay ang mga palad niya sa katawan ni Lucita. Dahil sa kakaibang init na nararamdaman, pumayag na si Lucita. At sa kanilang kwarto, saksi ang bawat sulok na yun ng maalab na pagnanasa na hindi na nila mapipigilan pa. I love you, wife. I love you more, Mr. Cheng. At isang mahabat malakas na ungol ang pumalahaw sa buong kwarto kasabay ng pag-abot ng rurok. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Lucita at Mr. Cheng. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli magkita-kita po tayo sa susunod nating istorya.